morning, ma'am. Good morning, classmates. So I will be your next reporter, and then I will be reporting the Tingyan legend. So, what is Tingyans? So Tingyans is the people of the mountain. So originally referred to all mountain dwelling people. So Tingyans also known as Itneg people. So nani siya usa ka story, and then please listen carefully kay akong basahon. So more than 100 seasons ago, a Tingyan went one day to the mountains to hunt. So naako ni usa ka Tingyans nga niadto sa bukid para hunt. Accompanied by his faithful dog, he made his way steadily up the mountainside, only halting where it was necessary to cut a path through the jungle. So kuyog niya ang iyang faithful nga dog, og adto nasaka siya dito steadily sa bukid. And then mo stop lang kuno siya if needed, like needed niya putlon ang mga sagbot aron makalusot siya. And then ang iya pud kuno iro sige dagan-dagan, like dagan diri, dagan dito, and nangita sa mga thick plants, bushes, and small trees para pud mutabang niya nga makalusot dito sa dagko nga mga kaayo nga sagbot. On and on he went without seeing any game, and then when he was almost at the top of the highest peak, the dog gave a sharp yelp, and out of the bush leaped a fine deer. Zip went the man's spear, and it pierced the animal's side. So on and on kuno siya naglakaw, on and on siya nagbaktas, but wala kuno siya nakita nga hayop. And then pag abot kuno niya almost sa almost sa top sa highest peak, niya kuno og kusog ang iyang iro. So what do you think nganong kunong niya pug kusog ang iyang iro? But yung iro, so what do you mean sa niyap? So ang yelp is like kaning kusog, aning bark og kusog, like nagsigig banha og kusog. Mato pag human kunog bark og kusog, nay ni kalit og lukso gikan sa bushes, and unsay nilukso? Yes, usa ka nindot nga deer, like ni Zip dayon. The man threw his spear, and it hit the deer side. So pag human og lukso sa deer, gi labay kuno sa man ang iyang spear aron maigo. So naigo jud ang usa ka deer. So asa naigo? Sa side, so kilid sa deer. And then for an instant he waited, but the deer did not fall. On it ran with unslackened speed, and a moment later it plunged into a hole in the ground with the man and dog in close pursuit. So pag human natog labay niya sa yung espada sa deer side, and then naigo man pud ang kilid sa deer side, no? So napaabot sila nga matagak ang iyang espada, but wala man kuno nahulog. So mato ang deer, bisan wala nahulog, nagsiga pug dagan-dagan ang deer hangtod ning abot sila, and then hangtod ning abot lang usa ka deer adto sa hole sa ground. And of course ang man ug ang dog is nisunod. And a short distance from the entrance, the cave opened out into a large, spacious rooms, and before he realized it, the man was hopelessly lost. So, diba, ang usa ka deer nisudod man sa hole sa ground. Usad ito ka cave. So sa sulod sa cave kuno, nadak-an siya kay ang cave ni open up into a large, spacious rooms. And then wala niya nabantayi nga na wala na day siya sa iyang dalan. So in the distance,
So in the distance, he could hear the baying of the dog or barking of the dog. And with no other guide, he hurried on through the darkness. So, di ba wala man niya nabantay no nga nawala na kuno siya sa iyang dalan. So sa layo, naay iro nga sigig banha, naay iro nga sigig bark. So mao to ang iyang gisundan aron makagawas siya dito sa ngit-ngit kaayo nga cave. So nagdagan-dagan siya og dali dito para makagawas na kuno siya kay mura kuno nawa na mo kuno siya. So mato sunod, following the sound, he went for a long time from one unfamiliar room to another, stumbling in the darkness and striking against the stone walls. And then suddenly he outstretched his hands, grasped a small tree on which berries grew. So, di ba nagdagan-dagan na siya, so nagkabuang-buang ko na siya og dagan. Like nagkapandol-pandol na ko na siya, nagkasamad-samad na siya sa mga stone walls, mga dagko nga walls. But as he did hantod sa kadugan niyang dinagan, kalit lang ang iyang kamot nakahikap o gamay nga kahoy nga naay bunga. So, astonished at finding anything growing in this dark place, he broke off a branch, and as he did, so the shrub began to talk in a strange language. So, di ba nakahikap man siya kanang usa ka tree nga naay bunga. So natingala siya nga naay bunga natingala siya nga naay tree dito. So dito sulod sa kangit-ngit. So iya gid pagkuman ato iyang gibalian og usa ka branch ang tree. Pero pagkabalik ko na niya sa branch, naay nikalit og sulti ang tanom og lahi nga sinultihan. Terrified, the man ran in the direction he had last heard the dog, and a moment later he found himself in the open air on the banks of the Abra River with a dead deer at his feet. So, manato nasyak kuno siya og mayon, like nahadlok pud kuno siya. Mao to nigdagan siya balik diin niya nadunggan ang iyang dog nga sigig bark. So in just a moment, nakagawas ragyod siya na ana siya sa banks sa Abra River ug dito ang patay nga deer nga iyang naigo sa kilid ganiha. So when he examined the twig which he still held in his hand, he saw to his great surprise that the berries were agate beads of great value, and packing the deer on his back, he hastened home where he told his wonderful story. So to his surprise, ang bunga sa kahoy kuno is dili ra kuno ordinaryo. And naa dito kuno siya agate beads di ay to, like mga precious stones like pearls nga bilihon kaayo or that were very precious. And giuli niya ang deer ug ang branch ug gisulti niya ang iyang adventure sa mga tao. So the sight of the beautiful beads convinced the people that he told the truth, and a number of men at once returned with him to secure that tree. So pagkakita sa mga tao sa iyang gidala nga branch or pagkakita sa mga tao sa beads, nituo sila dayon nga tinud iyang giingon. Unya, kini laging dili makontento, nibalik siya dito, nibalik sila, daghan na sila ng adto para kuhaon ang tree. And bisan kay bona siya sa iyang self nga naana siya iyaha, syempre nibalik gihapon sila aron mas daghan siya makuha. So their quest, however, was unsuccessful, for when they reached the spot, the evil spirit had taken the trees away, and on the walls of the cave it had made strange carvings which even to this day can be seen. So, diba niadto man sila cave no, niadto man sila balik og cave. Then pag-abot ko na nila sa cave dito, wala na dito ang usa ka tree, wala na kuno dito ang mga agate beads.
kay gikuha na sa evil spirit, and then ang evil spirit na ay gicarve sa walls, like kaning ang gicarve, ang gisuwat sa evil spirit sa walls is no more for you. The spirit own these treasures. Di ba? Pag human, so niuli sila nga wala nay gidala. So unsa may so what is the theme of the story? So the story shows the mystery of nature and how spirits guard hidden treasures. So unsa pa atong makuha nga moral lesson didto ato nga story? So moral lesson: be content with what you have, because greed, or what do you mean by greed? So the greed is your selfish desire or kaning excessive wanting can lead to losing everything. So I think that's all, and thank you.